Bawat alamat ay may dalang babala. May aral na itinuturo gabay sa ating buhay. Ang mga kwento na ito ay iniwan sa atin upang hindi natin ulitin ang pagkakamali at paalalahanan ng kahalagahan ng pagsunod. Katulad nito isang bata. Isang araw, nagkasakit ang ina ni Pinang at hindi makabangon. Pinang, anak, tulungan mo naman ako mag-ayos dito. Nagkunwaring hindi narinig ni Pinang ang utos ng ina at nagpatuloy lamang sa paglalaro. Anak, inlugaw, pakibantayan. Pero dahil ito'y may ibang ginagawa, napabayaan niya ito. Ayos lang, anak. Salamat at sinubukan mo. Habang tumatagal ang sakit ng ina, si Pinang ang kailangang gumawa ng lahat. Ngunit isang problema, hindi niya makita ang kahit anong gamit. Ay naku, Pinang! Wala ka nang nahanap! Sana magkaroon ka ng maraming mata para makita mo yung hinahanap mo. Sa galit at pagod ng ina, nabitawan ang sumpang hindi na mababawi. Kinabukasan, nawala si Pinang. Hinanap siya ng lahat, ngunit wala na siyang bakas. Pinang! Pinang! Saan ka? Umuwi ka na! Pinang! 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 Sa halip, isang prutas na may maraming mata ang tumubo. Nang nakita ito ng ina, naalala niya ang huling salitang binitawan niya noong galit siya sa anak. Tinawag itong pinya, paalala sa batang hindi natutong sumunod at sa kahalagahan ng pagiging masipag at maasikaso. Noong unang panahon, tuwid at madaling sundan ang mga kalsada sa isang malaking nayon dahil palaging sumusunod ang mga bata sa babala ng matatanda. Ngunit, may isang batang matigas ang ulo na sumuway at dumaan sa kung saang-saang kalsada. Hanggang siya'y naligaw at hindi na makabalik. Paano ko makakauwi? Mula noon, ang mga kalsada sa nayon ay sinasabing naging liko-liko at nakalilito. Bilang paalala na ang pagsuway sa gabay ay maaaring magdala sa kapahamakan. May mga bulaklak na espesyal. Sinasabing may dalang biyaya at diwa sa buhay ng bayan. Ngunit may batang madaling nakukumaling sa ganda. Kahit bawal. Kinabukasan, nawala ng buhay ang mga bulaklak. Bunga ng pagsuway at kawalan ng paggalang. Mula noon, ang mga bulaklak sa gilid ng daan ay naging karaniwan, paalala sa bawat pusong hindi marunong makinig. Ngayon, ang mga alamat ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Ang mga paalalang ito ay buhay pa rin hanggang ngayon. Ang pakikinig at pagsunod ay hindi kahinaan. Ito ay isang anyo ng karunungan.